Welcome sa PH Updates. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, hindi bababa sa 28 na tao ang nasawi dahil sa malubhang pag-ulan, pagbaha at landslides na dulot ng bagyong Karina at isang tropikal na depresyon. Ang mga lugar na pinakaapektado ay ang Hilaga at sentral na bahagi ng bansa, kung saan ang mga residente ay nahaharap sa matinding mga pagsubok. Ang pagbaha ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga tahanan, infrastruktura at mga lupang pang-agrikultura. Libu-libong pamilya ang na-displace at maraming tao ang nangangailangan ng agarang pagkain, malinis na tubig at medikal na tulong. Kasalukuyang isinasagawa ang mga operasyon ng rescue at relief upang matulungan ang mga naapektadong komunidad. Ang mga lokal na pamahalaan at humanitarian organizations ay nagmobilisa ng mga mapagkukunan upang magbigay ng suporta. Ang mga evacuation center ay itinayo upang magbigay pansamantalang tirahan sa mga pamilyang naapektuhan. Ayon sa mga ulat, ang mga otoridad ay nagbigay ng mga babala sa mga residente na manatiling alerto dahil inaasahan ang patuloy na pag-ulan na maaaring magpalala pa sa sitwasyon. Ang gobyerno ay nagdeklara ng state of calamity sa mga pinakaapektadong rehiyon upang mapabilis ang pag-access sa mga pondo at mapagkukunan para sa emergency response. Sa kasalukuyan, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at tiniyak ang suporta ng gobyerno sa mga naapektuhan. Hinimok niya ang lahat na magkaisa at magtulungan sa pagharap sa krisis na ito. Patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon at ang mga pinakabagong updates ay ibibigay upang i-update ang publiko sa mga hakbang na ginagawa para sa relief at recovery. Sa gitna ng krisis na ito, ang ating mga iniisip at panalangin ay nasa mga biktima at sa mga nagtatrabaho upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan.